Sa isang patak ng tubig, nabuo ang ulan. Sa isang buhos ng ulan, nabuo ang baha. Sa isang kapirasong lupa, nabuo ang mundo. Sa isang hulma ng putik, nabuo ang tao. Parang ikaw. Sa isang ngiti mo, nabuo ang puso ko. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-iibigan na naman ang inyong mapapakinggan at tiyak nakapupulutan mo ito ng aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-hit ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. At pakilike na rin ang ating video. Salamat! Ayon sa Cash Division, dapat daw akong magganda ng Jessmil para sa MRI ni Tatang at pang ICU ng isang araw. Para akong mababaliw kung saan ko bubunuin ang perang iyon. Kulang ang ipon namin para maisagawa ang MRI. Naisipan ko na ring mangutang doon sa Bombay na nagpa 5-6 sa lugar namin. Ngunit ayaw ko namang mas malubog sa utang. Mga hayop kayo yun pagdating sa singilan. Lumong-lumo ako. Para na din akong matutumba sa pagod at gutom. Ngayon ko lang naalala na hindi pa pala ako nakakakain simula umaga. Mag-aalas 3 na ng hapon ngayon at parang ngayon ko lang nararamdaman ng gutom at uhaw. Ngunit imbis na kumain ay pinili ko na lang na uminom ng tubig. Sayang din ang perang gagastusin ko sa pagkain dahil parang ang mamahal ng mga pagkaing tinda dito sa ospital. Tay, kapit ka lang dyan. Makakaraos din tayo sa problema natin. Makakahanap din ako ng pera para sa pagpapagamot mo. Basta ba, lumaban ka lang. Ako nang bahala sa lahat. Mahina kong kinausap ang walang paring malay na si Tatang. Tumulo na naman ang luha ko. Kanina pa ako dasal ng dasal. Ngunit alam kong kailangan ko pa ng maraming dasal. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone kong di keypad. Nagtataka ako kung sino dahil kahit inasahan ko nang may mga tumawag sa akin galing sa mga pinag-a-applyan ko ay parang nawalan na rin ako ng gana. Nawalan na ako ng pag-asa doon. Kinuha ko at tinignan ang numero. Parang hindi yun numero ng cellphone. Parang telepono. Kaya mukhang nabuhayan ulit ako ng pag-asa. Hello? Pauna kong bati. Is this Miss Crisanta Avila? Anang boses na parang announcer ng radyo. Opo. Ako po yun. Miss Avila, I am calling from Villafuertes Group of Companies, HR Department. You are hired as the CEO's secretaries effective tomorrow. Prinoseso ko pa ang sinabi ng kausap ko. Hindi naman ako nag-apply bilang sekretarya at hindi rin ako nag-apply sa Villafuer. Teka, kumpanya yun ng mokong Sasagutin ko na sana na ayaw ko na doon magtrabaho ay nagsalita uli ang nasa kabilang linya. You are hired by the CEO's order. You will receive double compensation. You may also enjoy travel, clothing allowance, and you can also loan from the company and enjoy low interest rate. It won't even affect on the compensation you will receive from the start of your post. Mahabang sabi nito. Sa totoo lang, too good to be true ang lahat. Sobra-sobra na sa uri ng tao ng CEO na yun. Baka nga scam lang lahat. Scammer ka no? Hindi ko mapagilang sabihin. Baka scammer lang naman. Hindi naman din kasi kapanipaniwala lahat ng pinagsasabi niya. Miss Avila, you can verify it through this website. Tapos may sinabi ito na ang katapusan ay may .com. So kung totoo talaga, baka akala ng kumag na iyon na madadala ako sa suhol.
Ngunit nang maalala ko ang sitwasyong pinapasan ko ngayon ay nagdadalawang isip na ako. Kung ganoon, pwede kong mag-loan at may paggamot ko si Tatang kahit na alam kong ako ang maghihirap sa kamay ng mapangaping amo. Pero ano nga bang kaya kong ibigay para sa pamilya? Sa mga mahal ko sa buhay, kaya kong ibigay lahat, kahit buhay ko. Mabilis na nagunahan ang luha ko. Hinigpitan ko ang pagkapit sa cellphone ko na parang nandun lahat ng lakas ng makakapitan ko. Sige ho, magre-report ako bukas. Nakatulala ako matapos kong may baba ang cellphone. Kakayanin ko lahat para sa inyo, Tatang. Raiko, Shine, kakayanin ko. Dumating sa ospital ang mga kapatid ko kasama si Maddie. Halata sa mga mukha nito ang labis na pag-aalala, maging si Maddie. May dala itong supot at agad namang inabot sa akin. Chris, kumain ka na. Kami na munang magbabantay sa tatang mo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Doon din kumuluang tiyan ko. Agad ko na ring sinunggaban ng pagkain. Gutom na gutom pala talaga ako at hindi ko namalayan. Buti na lang at maasahan talaga ang best friend ko. Walang iwanan talaga kami, simulat sa pool. Kalat na kalat pa doon sa talyer ni Manong Wilfred. Sabi nila yung sasakyang tinitignan ng tatang mo ang sumabog. May tagas daw kasi at hindi nabantayan yung apoy na gamit nung pangtakip sa butas ng gulong. Ayun, sumabog. Malungkot na sabi nito. Kung ganoon, delikado pala talaga ang trabaho ng tatang ko. Idagdag pa ng matanda na kaya ito ang mas napuruhan. Kung sana mayaman kami, hindi siguro magkakaganito si Tatang. Sinulyapan ko si Tatang na ngayon ay dinaluhan ng dalawang kapatid. Kumusta na palang Tatang mo? Ang sabi ay hindi pa daw siya nagkakamalay simula kanina. Hindi pa matukoy kung ano ang problema. Kailangan pa siyang isalang sa MRI . Ang problema, kulang pang pera ko para sa MRI na iyan. Bakit hindi mo ako tinawagan? May ipon naman ako at kaya kitang pahiramin. Nahiya ako sa'yo. Simula pa nung natanggal ako sa trabahong ipinakiusap mo pa sa kaibigan mo, ayaw kong maging perwisyo. Napakamot ito ng ulo na parang may nakakainis akong sinabi. Ikaw ha, sa kapal ng mukha mo, ngayon ka pa nahiya kung saan kailangan ni tatang mo. Nakakasama ka ng loob, alam mo yun? Sorry na. Nawala na din kasi sa isipan ko. Nasa trabaho ka pa din kanina . Ayoko maging istorbo. Sorry na Madelina. Agad ko namang niyakap siya. Narinig ko pa ang kanyang pagbuntong hininga. O sige na. Actually, nagdala na ako ng pera dahil mukhang nababasa ko ng mangyayari ito ngayon. Tayo na. Ipa-MRI natin si Tatang. Concussion. Ayon sa doktor ay ang pagkawala ng malay ay normal sa head injury na yon. Malakas pa lang nabagok si Tatang kaya nagkaroon ng concussion. Baka daw bukas o ngayong gabi ay mabalik na ang malay nito. Ngunit may side effects daw ito gaya ng pagkawala ng memorya o di kaya ay ang pagkawala ng kakayahan nitong may galawang parte ng katawan kaya kailangan itong mai-monitor. Kaya pala dapat naka-ICU si Tatang dahil seryoso talaga ang pagkabagok ng ulo nito. Salamat talaga sa tulong mo, Mads. Paano na lang kung wala ka? What friends are for, diba? Bigla kong naalala na tinanggap ko pala ulit ang pagiging sekretarya ko ng boss nito. I mean, hindi niya pa alam na pumunta pa sa kalye namin ang kumag na iyon upang pabalikin ako sa trabaho kaya wala talaga siyang kamuwang-muwang sa nangyari. At bilang kaibigan ay plano kong sabihin sa kanya ang lahat. Wow! May ganoong side si boss? Gulat na gulat pa ang sabi ni Maddie matapos kong sabihin sa kanya lahat. Hanggang sa pagtawag ng HR at ang pagtanggap ko ulit. Ewan ko,
Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera ay di ko sana tatanggapin. Kaso mahirap lang tayo. Kaya naisip kong bawal pala talaga sa mahirap na maging mapili sa trabaho. Kaya kahit ayaw ko sa taong iyon, ay pagbubutihin ko ang trabaho ko. Hindi pa rin nawala sa mukha ang pagkagulat ng kausap ko na dahan-dahang napapalitan ng paglit ng mata at pagngiti nito na parang may naiisip na masama. Alam ko ang tingin iyon. Parang may pagdududa. Ano yan, Maddie ha? Hindi ko gusto yung itsura mo ha? Nagbabala kong sabi sa kanya. Parang unusual lang kasi. Alam mo, kahit matagal na ako sa kumpanyang iyan, ay hindi ko pa nabalitaang may ginawang ganyan si sir. I mean, gumawa ng special, lalo na sa babae. Maraming pumupunta doon sa opisina niya, yung mga artista at mga mayayaman ng mga babae. Ngunit, isnab iyang si sir eh. Pero, ikaw? Inilad pa niya ang kamay niya sa akin. Hindi ko mapigilang umismid. Yak! Paano yun? Para namang may mabuting dugo na nananalaytay sa ugat ng taong iyon. Ako? Tinuro ko pang sarili ko. Tumango-tango ito na umaayon sa sagot ko. Oo, ikaw. You. Yourself. Yes, you. Pinuntahan sa inyo upang pakiusapang pabalikin sa trabaho? Hindi kaya ginayuma mo si sir? Ako? Gagayumahin niyang bunso ng pamilya ni Satanas? At FYI, hindi ako pinakiusapan. Minamanduhan niya ako, friend, na parang siya ang may-ari ng mundo. Kapal na yon. Pero, I wonder. Abangan ang susunod na kabanata. At kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, pakihit naman ang subscribe button, gayon din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Salamat!